Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Naging mainit ang pagganap ng People's Rally noong nagdaang araw ng libu-libong mga Pilipino na galit. Nananawagan sa gobyerno na panagutin ang mga involved sa korupsyon at pagnanakaw sa bilyon-bilyon na pondo para sa mga flood control projects ng bansa, kung saan maraming mga matataas na opisyal ang dawit at nalantad ang ginawa sa mga budget na para sa flood control. Isa sa mga senador na pinangalanan ay si Villanueva, kasama si Jinggoy Estrada pagkatapos silang pangalanan ng dating Assistant District Engineer ng Bulacan na si Bryce Hernandez at ni Engineer JP Mendoza sa House Committee hearing. Villanueva ay hindi kinaya ang pambabatikos at biglang kumalas. Matatanda ang todo tanggi at galit na bumuelta sina Villanueva at Estrada laban kina Hernandez dahil sa pagdawit ng kanilang pangalan at tinawag nila itong sinungaling at merong umanong mga kongresista na nagdidikta sa kanila upang idiin sila. Buwelta ni Villanueva ay wala sa GAA or General Appropriations Act ang sinasabing 600 million na budget na ipinupukol sa kanya, subalit nabulgar sa pamamagitan ng pag-iimbestiga ni Senator Lacson na hindi galing sa NEP or GAA ang 600 million na inililing kay Villanueva kundi galing umano sa unprogrammed funds na maaaring galing sa DPWH or sa DBM. Kung kaya ay hindi ito madaling ma-track down kung sino ang proponents ng 600 million project na ito. Ayon naman kay Senate President Soto ay pananagutin nito ang involved dito kahit ito pa ay kasamahan nila sa Senado. Sa ngayon ay hawak na ni Lacson ang iba pang mga hard copy at soft copy na galing kay Hernandez na magdadagdag sa iba pang mga ebidensya laban sa mga sangkot dito. At inaasahang sa susunod na pagdinig ay mayroon na umanong malalaking pasabog na ilalantad sa Blue Ribbon Committee hearing sa Senado. Isa na namang episode ng ating pong bigabing talakayan. Ito, ang yabang ni Villanueva. Matapos yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon noong isang araw, September 18, kung saan pinabuelo ni Senador Ping Lacson, sila Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Akala mo, ang galing ng mga sinabi ni Joel Villanueva. Paniwalang-paniwala siya, okay na siya. Paniwala siya na magaling yung kanyang mga paliwanag. At sinagot niya yung mga issue sa kanya, aligasyon sa kanya ng dating district engineer ng DPWH na si Bryce Hernandez at yung mga testimonya ni JP Mendoza, yung isa pang engineer ng DPWH Bulacan. Mayroon pang mga presentation si Joel Villanueva na yung mga messages daw doon sa Viber o kaya sa chat ay maaari daw yang madoktor, ma-edit, kaya pinademonstrate niya pa yan. Akala mo ang galing-galing. At nung yung issue doon sa 600 million pesos na flood control projects na sabi ni Engineer Bryce Hernandez ay kay Joel Villanueva yon. At dinitalye ni Engineer Bryce Hernandez yung breakdown ng mga ano-anong mga items yun, saan-saang lugar, yung mga flood control projects na yun. At yun ay galing kay Joel Villanueva. Kumuha si Joel Villanueva ng 30% doon na kickback. Sinagot yun ni Joel Villanueva. Ang sagot ni Joel Villanueva, mga kabunyo, ito, sabi niya, yan binasa ko po lahat ito. Pinapakita niya. Sabi ni Joel Villanueva, itong napakakapal na ito na batas tungkol sa budget, General Appropriations Act. Yun. Ganun yung pagkakaano niya. Binasa ko po lahat ito. Yan. Kita niyo dyan, binasa niya daw lahat yan. At pinakita niya na yung General Appropriations Act na yan sagaan na yan ng 2023. Wala dyan. Hindi nakalagay dyan yung kanyang 600 million pesos na sinasabi ni Engineer Bryce Hernandez. Yan. Yan yung kanyang pinabuelo siya. Binigyan siya ng sinulo niya halos yung kaliwanag doon. Dinudurog niya yung argumento ni Bryce Hernandez na mayroon siyang 600 million. So tinanong niya ngayon si Engineer Bryce Hernandez. So Engineer Bryce Hernandez, nasaan dito ang 600 million mo nung sinasabi? Dito.
Ano ko na to, sabi niya nga, binasa niya na raw lahat yan. Ganun yung eksaktong pagkakasabi ni Villanueva. Binasa ko po lahat ito. Wala akong makitang 600 million. Sabi niya, wala. Wala dito. O, ano ngayon? Wala dito sa General Appropriations Act. Yan o. The fiscal year 2023, wala daw. Kaya hinamon niya si Bryce Hernandez. O, kung wala dito, nasaan yung sinasabi mong 600 million? Nasaan yon? Wala dito yan. Kaya sinungaling ka, sabi ni Joel Villanueva. Pinahiya si Bryce Hernandez. Nung matapos yon, hindi nga naman maipakita ni Bryce Hernandez. Wala nga naman doon. So ang nangyari, ano ngayon? Parang nagyayabang ngayon itong si Joel Villanueva. Parang nalinis niya na ang kanyang pangalan. Yun yung ano niya doon. Wala na. Yung pinagmamalaking allegation sa kanya ni Bryce Hernandez ay wala na. Kasi hinamon niya, o sige, tingnan mo dito sa General Appropriations Act ng 2023. Ang kapal ng librong ito, budget law, pero wala. Ngayon, kala niya tapos na. Ito ngayon ang problema. Si Ping Lacson na rin ang tumulong. Si Ping Lacson na rin. Sabi ni Ping Lacson, yang 600 million nalaman nila wala siya sa General Appropriations Act. Hindi doon nakalagay. Yan, patay. Ang sabi ni Senador Ping Lacson, wala yan doon sa General Appropriations Act. Wala talaga doon. Alam niyo kung nasaan pala, mga kabunyog, mga kababayan? Nasaan program funds? Yun. Yung kay Jinggoy, di umano, ayon kay Lacson, yung 355 million pesos ni Lacson, ni Estrada, nasa 2025 insertion. Pero yung kay Villanueva, 2023, unprogrammed funds. So, hindi siya sa GAA. Sabi ni Lacson. Alleged Estrada insertions seen in 2025 GAA. Villanueva's in 2023, unprogrammed funds. Yun. Kaya naman pala ang yabang ni Joel Villanuevang manghamon kay Bryce Hernandez. Ituro mo nga kung nasaan dito sa 2023 na General Appropriations Act. Yan. Ituro mo nga. Wala naman pala doon. Nasa unprogrammed funds. Kaya yan po. Lininaw yan ni Ping Lacson. Ito po ang pagkakalinaw ni Ping Lacson. Lacson confirms 600 million pesos for Bulacan flood control projects under unprogrammed funds. Nasa unprogrammed funds siya. Ano ba yung ibig sabihin ng unprogrammed funds na yan? Mga kabunyog, kapag pinapasa yung budget, tulad nitong 2023 budget, diyan sa diyan sa 2023 budget, mayroong item diyan, unprogrammed funds. Pero kung ano-ano yung unprogrammed funds na yan, hindi pa yan alam. Kaya nga unprogrammed eh. Pero linalagyan na yan ng malaking amount. Halimbawa, nung 2023 daw, 700 billion pesos. Nung 2024, 800 billion pesos na. Lump sum ang nakalagay doon. 700 billion pesos unprogrammed funds. Tapos, 2024, budget, unprogrammed funds, 800 billion. Yun na nga yung ina-argue rin natin. Alam nyo sa mga talakayang ko, sinasabi natin, wag kasi dapat yung unprogrammed funds kasi prone sa corruption yan eh. Parang pork barrel yan ng Malacanang eh. Imaginein mo, binigyan ka ng 700 billion noong 2023, lalagyan mo lang na item lalagyan mo lang doon na label sa budget, unprogrammed funds, bahala na ang presidente kung ano yung unprogrammed funds na yon. So, hindi mo talaga doon makikita yung project ni Villanueva kasi unprogrammed funds lang ang label doon, lump sum. Pero, ang nangyari, nung 2023, naka-access si Joel Villanueva ng 2023 ay ng 600 million sa unprogrammed funds na yun na lump sum. Ang tanong ngayon,
Sinong connection ni Joel Villanueva? Kung totoo yung sinabi ni Lacson na yung 600 million na yun na flood control ay galing ay sa unprogrammed funds. Kaya ito rin yung diniscuss ni Win Gatchalian. Tingnan niyo yung caption sa baba. Paliwanag ni Win, paano nakukuha ng DPWH ang unprogrammed funds? Kasi ang lumalabas dito, hindi naman si Joel Villanueva ang direktang humingi niyan sa Malacanang. Siyempre, ang humihingi niyan, kasi unprogrammed funds yan, lump sum yan, hawak na yan ng DBM. Hihingi ka doon. Sino ang humingi ngayon sa DBM? Siyempre, DPWH. Yung hiningi na yun ng DPWH, ibig sabihin, mayroong nag-instruction sa DPWH, hilingin nyo ito. Kaya, ang malaki ditong pangyayari, malakas si Villanueva sa DPWH kung totoong nakuha niya yung 600 million sa unprogrammed funds. At yung DPWH naman, malakas sa DBM. At yung DBM naman, bakit inaprubahan niya ng DBM? Ganun lang kadali yung ginawa ng DBM. Kaya, marami ditong mananagot. Yan sa issue na yan, kaya nga dito, ang ginawa nating title dito, akala ni Villanueva nakaligtas na siya. Okay, akala niya okay na siya. Pero ang totoo, mas malala pala ang kanyang problema. Bakit? Bakit mas malala ang problema niya? Dahil nakita ngayon na yung 600 million pesos niyang flood control projects, kung kanya nga talaga yon ayon kay Lacson, ay galing sa unprogrammed funds, papalalimin na ngayon. Tatanungin ngayon ng DBM. Paano nyo ni-release yung 600 million na yan sa Bulacan Flood Control Projects? Sa tanungin ngayon ng Department of Budget and Management, sinong humingi niyan sa inyo? Di sasabihin, halimbawa, si Secretary Bunuan ng DPWH, ipapatawag uli si Secretary Bunuan ng DPWH. Paano nyo naman, saan galing naman yung 600 million na Secretary Bunuan, ay former Secretary Bunuan? Sasabihin niya, kay former si Yusek Bernardo. Kaya itong si Yusek Bernardo, napakatindi ng papel niyan. Kasi yan yung boss ni Henry Alcantara. Pagkukunik-kunik ito mga kabunyog, kaya lang kailangan talaga, kung hindi man Senado ang mag-imbestiga niyan, yung Independent Commission, malaki ang magiging papel nun. Itong ginawa na ito ni Joel Villanueva na nagyayabang siyang, nabasa ko na itong budget law ng 2023, wala dyan ang 600 million ko. Oo nga, wala doon sa 600 sa General Appropriations Act. Pero doon mo naman kinuha sa unprogrammed funds. Na-reveal ngayon yan. Kaya, mas kumbaga nangyari, Pandora's box. Pandora's box to. Mas malala ngayon ang problema ni Villanueva kasi papalalimin na ngayon sa Senado sa pagdinig ng komite ni Ping Lacson. Tatanungin si Amina Pangandaman, bakit kayo nag-release ng ganito? 600 million flood control Bulacan. Sasabihin ni Amina Pangandaman, request yan ni DPWH Secretary Bunuan. Tatanungin na naman si Bunuan, dapat ipatawag uli. Saan naman galing yan? Secretary Bunuan, request na yan. Kay yan, yung Yusek Bernardo. Papatawag din si Yusek Bernardo. Magtitrace yan kung anong nangyari dyan. Kaya tama yung pinapaliwanag doon sa radyo, napanood ko yung sa interview. Hindi na dito dapat nabusisiin lang yung DPWH or yung contractor. Yung DBM mismo. At yung DBM naman, sino ang nag-order sa kanila na i-release yan? At kung DPWH ang nag-request niyan, tatanungin naman ang DPWH, sino naman ang proponent niyan? Kayo or may congressman o senador na proponent? Dito yan. Diyan yan magkakasubukan. Diyan yan magkakaalaman. Kaya marami pa tong mauungkat dito. Ito lang na issue na, ang akala natin, ang source lang ng mga flood control, NEP, GAA, saka yung insertion sa GAA. Yun ang akala natin. Dito hindi. Pati yung unprogrammed funds ay source ng flood control. Parang napakalaki ng mga sindikato ito, mga kapunyog, mga kababayan. Anyway, so yan po. At least malinaw na dito. Akala ni Joel Villanueva dahil wala sagaan ng 2023 yung 600 million niya, hinamon niya, parang linikturahan niya si Bryce Hernandez, ay si Lacson yung nag-expose. Si Lacson ang nag-expose. Sabi ni Lacson, yung 600 million nasa unprogrammed funds. Patay. Ayan.
magagalit na naman ito sila Joel Villanueva at si Jinggoy Estrada kay Ping Lacson. Bakit parang si Ping Lacson yung nag-provide ng mga information? Siyempre, hindi naman alam ni Bryce Hernandez yun. Paano niya naman malalaman yun? Ang alam niya lang, may 600 million na dinownload at kay Joel Villanueva yun. Kung saan yun, kung sagaa yun, insertions yun, hindi niya na alam yun. Kaya dito, medyo nakukumpleto na natin ang picture. Okay? So, abangan niyo pa po ang mga susunod na mga developments, mga paliwanag tungkol dito. Ito po uli ang inyong lingkod, si Attorney Enzo Recton. With the permission of the other members, you have 10 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'll go straight to the point. I will no longer deliver an opening remarks. Sabi ho nung Ecclesiastes chapter 3 verse 17, God will judge both righteous and wicked people because there's time for every matter and every deed. I thank our chair and our colleagues for this opportunity na makapagtanong. Una kong tanungin, nandito na po daw si Mr. JP Mendoza. Am I correct, Mr. Chairman? Yes, he is here. Yeah. Seated beside Bryce Hernandez. Hi, Engineer Mendoza. Nagbigay po kayo ng testimonya noong sa House of Representatives September 9 at under oath po kayo noon, no, sir? Pwedeng paki? Yes po, sir. You're under oath. So, alam niyo po yung mga pinagsasabi niyo doon and sabi niyo nga po, you're under oath and let me remind lang yung RA 11594, we passed it last 18 Congress para lang alam mo na ini-impose natin yung higher penalties dito for perjury, no, which is up to 12 years of imprisonment per count. Actually kanina si Bryce, nawala na si Bryce. Kanina pinapakinggan ko si Bryce, parang naka-4 na counts na ng perjury. So that's 48 years na. Anyway, gusto kong ipakita sa iyo to, JP, no, yung binanggit mo doon sa camera. Can you stop my Ayan. Pwedeng pakibasa mo, JP, yung binanggit mo dito sa camera. Verbatim yan, Mr. Chair. Sir, yung picture po na yan ay noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng iyong, sensya na po, medyo malabo yung mata ko, ng inyong, yung mga binasa po ni Engineer Bryce na base ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung pwedeng picturean ko pa para Sir, yung picture po na yan ay noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung napicturan sa akin ng boss ko. Kumbaga para sa summary po yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor leader. Isa siyang majority floor leader. Majority floor leader siya noon that time and member siya ng Commission on Appointment. Yan yung sinabi mo. Yes po. Mr. Chairman, may I ask Mr. JP Mendoza, kasi binanggit niyo po dyan na si Secretary Bonoan ay kinukumpirma ng Commission on Appointments. Yan po yung binanggit po ninyo, no, sa Commission on Appointments. At ang date po na ito, would you say, tama po, yung sabi niyo, October 2023? Sir, check ko lang po yung eksaktong date dito sa... Binasa niyo po kanina yung transcript. October 4, 2023 po, to be exact po. Yes, November 22, 2022 nang ma-confirm si Secretary Bonoan.
Sabi nyo din, Mr. Mendoza, are you aware? Kasi sabi nyo din po na miyembro si Senator Villanueva ng Commission on Appointments. Sabi nyo rin, October 2023. Tama po? Sir, Binasa nyo po yung transcript eh. check ko lang. Ito po sa pagkaka-picture ko po, October 4, 2022, 10:31 p.m. po. Hindi kakasabi mo Yes lang po. kanina, yan din ang sinabi mo sa House. Yung 2023 po, 2023 po dumating yung project po. I'm sorry. Magulo yata yun, Mr. Chair. Sabi mo 2023, yung binasa mo kanina at binanggit mo sa House. Sir, upon checking po, kasi ito po yung picture. Para ma-summary ko po, sir, okay lang po ba na ipaliwanag ko po? Ito po Go ahead, kasi... sige, para maliwanag. Apo. Sir, pwede po bang humingi rin ako ng parliamentary immunity? May legislative immunity. Legislative immunity po. Of course, alam mo naman yung conditions, di ba? Apo. Nasabi sa Apo. kanina may legislative immunity pero hindi rin totoo ang sinasabi. Baka pareho rin ang sasabihin mo. Hindi, ito po para ma-explain ko po ng Any diretso. objection? Hearing none, sige, granted. Ito po, sir. Ito pong time na to, nung papicturean po sa akin ni Boss Henry yung cellphone po niya kasi disappearing message po. That time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po. Nang almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. Subalit dun sa parang na pumasok sa conversation po na napicturan, isang kayang ialat ng po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Totoo naman I'm po. sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kahit na Actually, picture lang yung pinicture mo, there's nothing there that states that. Is this a new allegation that you're talking about? Actually, papaliwanag ko lang muna po, sir. Ang kaya lang po ni Secretary Bonoan that time is 600 million na ibigay. Kaya sa conversation po, This was Parang- in October 2022. yes po, Okay. nung nagre-request nung October 22. Okay, Mr. Chairman, can I finish on that? Kasi lumalayo na po siya. Allow the resource person to finish the narration before Okay. we interject. Okay. Yung katulad nga po ng sinabi ni D.E. Henry noon, kung nagpa-follow up sa St. Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is mga multipurpose building. Pero that time na hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi ni Senator Joel, ang kaya lang ni Secretary Manny Bonoan po noong time na yun is 600. So, hindi maaabot yung target na almost 1 billion na mahigit. Naisipan po ni D.E. Henry na i-convert sa flood control yung 600 million na which is kinuhanan po ng 25% yung mga kontraktor para ang maging total is 150 million. Kung sinasabi po kanina na yung project po lumabas po siya ng 2023, wala po siya sa GAA. Meron po kaming conversation nung Chief of Staff po ni D.E. Henry na isinend po sa akin yung list na ayos na po na eto po, pakita ko po. Check natin. Paling pa-flash to. Kasi paputol na lang para hindi naman. Tama na lang, sir. Mr. Chairman.
not germane to my questions kasi, Mr. Yung Chair. sinasabi mo, excuse me, Senator Joel. Sinasabi mo, meron kang screenshot ng conversation mo with Senator Joel? Pinapicturan po sa akin Sino ang kausap ni Senator Joel? si D.A. Henry po. Chairman, hindi po screenshot. Ang screenshot, it has to be your phone. So, Well, screenshot or photo taken from a screenshot, pareho Hindi, lang hindi yun. po photo, pinapicturan po niya sa akin yung cellphone niya. Yung cellphone. Kasi disappearing message po siya. Okay, sige. Nasaan yun? Ang binigay mo raw, list of projects, hindi Apa, yun. kumbaga, nung yung 600 million na kinonvert na lang po sa flood control, ito po, sinend po, ito po yung nasan po. Now, how can you prove na si Senator Joel at saka si Engineer Alcantara yung nag-uusap doon sa, yung nando sa thread? Nung nasa Congress po, tinanong din po siya sa House kung kinukumpirma po niya na nag-uusap sila. Kinonfirm naman po ni DE. Are you confirming? I confirm, nung last time po sa Congress, ang kinonfirm ko lang po na si Senator Joel po ay nag-follow up sa akin na pwedeng malagyan ng building, school building po ay multipurpose building, baka pwedeng mabigyan po ni Secretary. Meron daw po request pero pinapapollow up niya lang po sa akin. Pero there's no such thing as flood control, Your Honor. Yun po ang bilanggit ko sa Congress po. Ayan, Senator Joel, please continue. Thank you. Be thou as it may, Mr. Chairman, JP 2022-2023, hindi po ako miyembro ng Commission on Appointments. Hindi po ako miyembro. Pwede kong tanungin si Mr. Alcantara. Mr. Alcantara, same question that I asked Secretary Bonoan's Regional Director Tolentino. Was there a time na I asked or I nominated flood control program sa inyo? Wala po, Your Honor. Ever since po. Ever since, wala, Mr. Chairman. Was there a time na naglabi si Senator Villanueva for any contractor na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Balikan kita, JP, no? Hindi ako CA member. Kinonfirm na si Secretary Bonoan dun sa sinabi nyo. Doon sa mga binanggit mo doon sa plenaryo, doon sa Kamara. Gusto ko lang malaman, meron bang nag-utos sa'yo, sabi sa'yo na banggitin ang pangalan ni Senator Villanueva na ang tanging basis mo ay pinicturan mo ang isang telepono na hindi din sa'yo? Wala po, sir. Puntahan ko si Bryce, Mr. Chairman, Engineer Bryce, nagpunta ka rin sa Kamara de Representantes at doon marami kang sinabi, may mga picture, kagaya nung sinasabi ni JP na pinicturan niya yung isang telepono at di umano ito ay conversation ni Joel Villanueva at isang Henry Alcantara. At nakakalungkot man na kahit ito'y isang picture lang from a different phone, parang tinanggap na gospel truth doon sa camera, no? May ipapakita rin akong picture sa iyo, Bryce. Pakitignan itong picture na to. Pakilakihan. Bryce, naaalala mo ba yung messages na ito? Your Honor, ngayon ko lang po nakita yan. Wala po ako nababasang ganyang messages po. Numero mo ba yan na nakikita sa telepono? Numero mo ba yan? Numero ba ng congressman yan?
Wala pong nakalagay na numero, Your Honor. So pareho pala dun sa binanggit ni JP, wala ring numero. Naaalala mo yung message na yan? Ako hindi po. Kasi may Ngayon ko lang- nakapagsabi sa akin, ikaw daw ito. Paano ko ipagpilitan kung ikaw din yan? Nasa sa inyo na po yan, Your Honor. Pero hindi ikaw yan. Hindi po. Babasahin ko lang, Mr. Chairman, nakalagay dito, Congressman Bryce